Aray, ang sakit naman ng pagkakagupit mo sa kuko ko, Mila. Magdahan-dahan ka naman. Paano ba naman kasi parang kuko ng kalabaw ang kuko mo? Pasalamat ka pa nga pinagtsatsagaan ko pa ang paa mo eh. Alam ko naman yun, pero ang sakit lang talaga ng pagkakalinis mo eh. Tignan mo, dumudugo na. Ang dami mo namang reklamo, Lucy. Inutang mo na nga lang ang serbisyo ko eh. Kung gusto mo, ikaw na lang ang mag-manicure sa sarili mo. Huwag ka mag-alala, magbabayad naman ako sa linggo eh. Aba dapat lang no, sa susunod hindi ka na makakaulit sa akin. Bakit naman? Bukod kasi sa madami kang reklamo, ang hirap ang linisan ng paa mo. Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Alam mo mabuti pa, ikaw na tumapos ng gawa ko. Sa bagay mukhang mas marunong ka naman sa akin eh. Bahala ka na nga dyan. Uy, sandali lang. Huwag mo naman basta iwanan ang trabaho mo. Nakakabastos naman kapag ganun, di ba? Wala akong pakialam. Bastos na akong bastos. Nakakairita ka. Galit na nilayasan ni Mila ang kapitbahay niyang si Lucy dahil ayaw niyang pinupuna ang pagkakamali niya sa trabaho. Sa pag-uugali niyang yun, nasasabihan siya ng iba na bastos. Ngunit binabaliwala niya lamang yun. Wala siyang pakialam sa mga reklamo sa kanya ng mga kliyente. Kahit na meron siyang 4 na anak at ang asawa naman nito ay ilang buwan nang walang trabaho, sa pagmamanicure niya lang kinukuha ang lahat ng gastusin nila. Mabuti naman, umuwi ka na. Kanina pa nagre-reklamo sa akin ang mga anak mo. Bakit naman kasi naghintay ka pa sa akin? Hindi ka nalang gumawa ng paraan para makakain kayo. Gusto ko sana mangutang sa tindahan eh. Ang kaso may mga nagiinuman. Baka mapainom na naman ako at magalit ka. Ang sabihin mo, tinatamad ka lang tumayo at maglakad. Ilang buwan ka na walang trabaho, tapos ako pa rin ang gagawa ng gawaing bahay dito. Baka naman gusto mo akong tulungan. Tumutulong naman ako ah. Ako nag-aalaga sa maliliit na anak natin. Nag-aasikaso sa mga bata kapag papasok. Di naman ako pabigat sa'yo ah. Sa palagay mo, sapat ang nagagawa mo sa pamilya natin? Bitoy, kakaunti lang ang kinikita ko sa pagmamanicure, no? Konti na lang talaga, bibigay na ako. Huwag ka mag-alala. Magkakaroon din ako ng trabaho. At kailan naman kaya? Baka abutin ka pa ng 2 taon dito bago maghanap ng trabaho. Pwede ba tumigil ka na ang ingay mo? Nakakainis na yung bunganga mo eh. Kung ayaw mong marinig ang pagbubunganga ko sa'yo, edi lumayas ka na. Kung wala lang tayong anak, matagal ko na yung ginawa. Padabog na lumabas ng bahay ang asawa ni Mila dahil hindi na kinakaya ang ingay ng bunganga niya. Hinayaan niya na lamang ito at inasikaso na lamang ang kanyang mga anak. Matapos niyang pakainin ang mga supling, nakatanggap siya ng tawag mula sa kaibigang bakla na may-ari ng salon. Pansamantala itong naghahanap ng manikurista dahil may sakit ang empleyado nito. Mabilis namang nagtungo ang babae roon. Mila, ayusin mong trabaho mo ha. Mga matatagal ko na yung customer, kaya ingatan mo sila. Huwag ka mag-alala, ako nang bahala sa kanila. Hindi ka mapapaya sa akin. O siya, sige, galingan mo ha. At kapag maayos ang gawa mo, bibigyan ka pa ng tip na mga yan. Ay, maraming salamat sa pagkuha mo sa akin, Shelo. Mabilis na sinimula ni Mila ang trabaho at isinalang na ang paa ng unang customer. Sa bawat pagkutkot niya sa kuko nito, napapangiwi sa ginagawa niya. Hanggang sa magreklamo na ito, hindi na kasi nito matiis ang sakit na nararamdaman. Ano ba naman yan? Ang sakit naman ang ginagawa mo. Marunong ka ba talaga? Matagal na ako manikurista, no? Kaya alam kong ginagawa ko. Saka ano ba nirereklamo mo? Sobrang sakit ng ginagawa mo eh. Parang hindi ka man lang marunong mag-ingat. Ang pangit kasi ng kuko nyo, kaya nahihirapan ako. Anong sabi mo? Bingi ka ba? Ang sabi ko, ang pangit ng kuko mo. Pasira ulo ka. Dumapo ang palad ng customer sa mukha ni Mila at ginantihan niya naman ito. Nang dahil doon, nagkaroon ng gulo sa salon na labis ikinagalit ng kanyang kaibigan. Sandali, ano ba nangyayari dito? Halos kalalabas ko lang tapos may ganito ng ganap. Napakabastos naman ni Kurista mo, Shelo. Hindi na nga maayos ang trabaho niya, ang pangit pa ng ugali. Makaalis na nga't hindi na ako babalik dito. Eh di umalis ka, wala naman may pakialam. Tumigil ka na, Mila. Mali na nga ang ginawa mo, ganyan pang attitude mo. Sana pala hindi na lang kita kinuha. Sinayang mo lang ang customer ko na yon.
Bakit ka sa akin nagagalit? Ginawa ko naman ang trabaho ko. Kung ginawa mo ang trabaho mo, bakit nagreklamo yung customer ko? Hindi niya kasi matanggap ang sinabi ko. Totoo naman ang pangit ng kuko niya. Oh, kita mo na. Kahit akong sabihan mo ng ganyan, magagalit din ako sa'yo. Ay, nakakainis. Umalis ka na nga lang dito. Bayaran mo yung pinamasahe ko rito. Hindi naman pwede na basa-basa mo na lang akong paalisin, no? Okay, sige. Basta huwag ka na magpapakita sa akin, ha? Galit na inabot nito ang pera sa kaibigan at pinalabas na siya nito sa salon. Samantala, si Mila ay walang pagsisisi sa kanyang ginawa. Galit itong bumalik sa bahay at naabutan niyang umiinom ang asawa sa labas. Anong ginagawa mo? Ano pa? Di umiinom. Ang kapal talaga ng mukha mo. Wala ka na nga ambag, nakuha mo pa talaga uminom? Tumayo ka dyan. Kung ayaw mo ipukpok sa ulo mo yung boteng yan. Pumasok ka na ron. Huwag mo akong istorbohin dito. Mas gusto ko pa matulog sa labas kaysa marinig yung maingay mong bunganga. Mas maganda na huwag ka nang umuwi habang buhay. Buwisit ka. Bulyaw ni Mila sa asawa at umuwi na lamang siya. Sa buong araw na paghahanap buhay nito, hindi sapat ang naging kita niya. Kaya kinabukasan, maaga siyang umalis ng bahay upang singilin si Lucy sa utang sa kanya. Paano naman ako nagkautang sa'yo, Mila? Di ba nga hindi mo tinapos ang pagmamanicure sa akin? Tapos itong mga daliri ko sa paa namamaga pa dahil sa maling ginawa mo. Hoy, natapos ko naman ang paglilinis sa paa mo kaya magbayad ka pa rin sa akin. Ang kapal na mukha mo makalimot sa utang mo sa akin. Natapos mo nga yung paglilinis sa paa ko, pero tignan mo naman yung ginawa mo. Halos mamatay na itong mga daliri ko. Hindi ka nga maayos magtrabaho, bastos ka pa kausap. Subukan mo lang hindi magbayad sa akin, ipapatawag kita sa barangay. Sige, magbabayad ako, pero sagutin mo ang pagpapagamot ko sa paa ko. Wow grabe na talaga ang pagkakapal ng pagmumukha mo. Bahala ka dyan sa paa mo. Kapag hindi ka nagbayad sa akin bukas, humanda ka talagang buwisit ka. Umalis ka na nga rito. Nakakaya ka na sa mga kapitbahay ko. Binalibag ni Lucy sa harapan ng manikurista ang planggana na hawak niya. At wala naman itong nagawa kundi umalis na lamang. Samantala si Mila, naghanap na lamang ng taong pagseserbisyuhan niya. Sa paglalakad, nakarating siya sa barangay. Nang makita siya ng asawa ng kapitan, tinawag siya nito at pinalapit para magpamanicure sa kanya. Mila, magkano ba ang magpamanicure sa'yo? 250 lang po. Ang mahal naman. Baka pwedeng 150 na lang. Sa iba na lang ho kayo magpamanicure. Baka makatawad kayo sa ganyang presyo. Napakakuripot. Ito naman hindi mabiro. Niloloko lang naman kita. Sa iba na lang ho kayo magbiro. Huwag sa naghahanap buhay na katulad ko. Buwisit kasi yung ganyan Ang sungit mo naman. O siya sige, hindi na ako magpapamanicure sa'yo. Sinayang nyo lang ang oras ko. Nakakainis. Marahas na napabuntong hininga si Mila at tinalikuran na nito ang asawa ni Kapitan. Nagpatuloy na lamang siya sa kanyang paglalakad at sa paghahanap ng kliyente. Sa paghahagilap niyang yun, nakakita siya ng karinderya. Nakaramdam ito ng gutom at kumain na muna siya roon. Maya-maya pa, dumating ang kaibigan niyang si Shelo para doon din mananghalian. Mabuti naman at nakita kita, Mila. Alam mo ba, nagrereklamo kaninang umaga yung customer na nakaaway mo. Namamagaraw ang paa niya dahil sa ginawa mo. Ano naman ngayon? Anong gusto mong gawin ko? Ipagamot ko pa ang pangit niyang paa? Alam mo, bastos ka talaga. Dapat nga humingi ka na lang ng tawad sa customer ko. Hindi yung ganyan ka pa umasta. Kanino bang customer yon? Di ba sa'yo? Kaya ikaw dapat humingi ng tawad sa kanya. May puwisit ka talaga? Nagsisisi ako na naging kaibigan pa kita? Nagtiwala pa naman ako sa serbisyo mo tapos ganito lang ang gagawin mo? Pwede ba umalis ka na nga? Nagugutom na ako, ang dami mo pang sinasabi. Karmahin ka sana sa masama mong ugali na yan. Sa inis ni Shelo, umalis na lamang ito at hinayaan ang kaibigan. Pinagsawalang bahala naman ito ni Mila. Hindi man lang siya nanghihinayang sa pagiging magkaibigan nilang dalawa. Mabilis niyang tinalikuran ang samahan nila. Sa mga araw na nagdaan,
nagpatuloy ang tumal sa hanap buhay niya. Samantala, nagtungo naman sa bahay nila si Lucy upang humingi ng konting tulong sa kanya para sa pagpapagamot sa paa nito. Mila, lumabas ka dyan. Ano bang kailangan mo sa akin, Lucy? Ang aga-agang ingay mo. Tulungan mo naman ako sa pagpapagamot sa paa ko. Kinakapos kasi ako ngayon eh. Eh bakit ka sa akin nangihingi ng pagpapagamot yan sa paa mo? Baka nakakalimutan mo ha? May utang ka pa nga sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkaganito ang paa ko. Kaya dapat lang na sagutin mo ang pagpapagamot ko rito. Umalis ka na nga dahil wala ka mapapala sa akin. Hindi ako magbibigay ng tulong sa iyo. Ang sama talaga ng ugali mo. Kaya wala nang kumukuha sa iyo eh. Dahil sa pagiging bastos at irresponsable mo. Aalis ka ba? O babasagin ko yung mukha mo? Bad trip na nga ako, dadagdagan mo pang buwisit ka? Magsisisi ka rin sa maling ginagawa mo. Tatandaan mo yan, Mila. Nagngingit-ngit man sa galit si Lucy, ngunit hindi niya talaga napilit na tulungan siya ng manikurista. Umalis na lamang ito at ininda ang sakit na nararamdaman. Kalaunan, ang pamamaga ng paa niya ay tuluyan nang nagkaroon ng impeksyon. Umuwi naman ang nanay nito mula sa probinsya para tulungan siya. Pinatawag na rin nila si Mila sa barangay upang ayusin ang problema nila. Ano na naman ba tong kalukuhan mo, Lucy? Bakit kailangan ipatawag mo pa ako rito? Hindi ka kasi nakikipag-usap sa akin na maayos. Palaging pabalang ang sagot mo. Hindi mo pinapansin ang sinasabi ko. Tingnan mo nga ang ginawa mo sa paa ko. Halos hirap na akong makalakad. Alam mo, kahit anong gawin mo, wala talaga akong mabibigay na tulong sa'yo. Mahina na rin ang kita ko ngayon. Ang sabihin mo, ayaw mo lang talagang tulungan ng anak ko at gusto mong takasan ang ginawa mo sa kanya. Sino naman ang matanda na to? Hoy Lola, huwag ka makikialam sa problema namin ha, dahil wala ka namang alam. Huwag mo ngang pagtaasan ng boses ang nanay ko. Ang bastos mo talaga, Mila. Pati matanda, ganyan mo pagsalitaan. Kasalanan naman ng nanay mo eh. Sasabot sa usapan na wala namang alam. Magdudusa ka sa mga kasalanang nagawa mo sa kanya. Hindi man lang makita sa iyo na nagsisisi ka. Kaya hintayin mo ang hatol ko sa iyo. Anong pinagsasasabi na matanda na ito? Hoy Lucy, pagsabihan mo nga itong nanay mo at baka malintikan yan sa akin. Subukan mo lang kantiin ng nanay ko. Talagang mayayari ka sa akin. Wala namang kwenta tong reklamo niyo sa akin eh. Kaya mabuti pa, umuwi na ako. Nagmadaling umuwi si Mila kahit hindi pa natatapos ang usapan nila. Nakaramdam naman ng galit sa kanya ang ina ni Lucy dahil sa pagiging bastos nito. Samantala, sa pag-uwi ng manikurista, muli niyang nakitang asawa sa kanilang bahay. Tinignan niya ito ng masama at pinagbabato sa harapan ng mga gamit nito. Mila, patawarin mo ako. Pasensya na sa mga nasabi ko sa'yo. Umalis ka na rito dahil hindi na kita kailangan pa. Pabigat ka lang sa pamilyang ito. Naghahanap naman na ako ng trabaho ngayon eh. Sana naman pagbigyan mo pa ako. Umalis ka na nga sabi. Hindi ko gugustuhin na makita ka pa. Napaluha na lamang si Bitoy sa mga salitang binitiwan ng kanyang misis. Nagpa siya itong umalis na lang ulit dahil baka hindi yun ang tamang panahon upang humingi ng tawad sa asawa niya. Ang karamdaman naman ni Lucy ay lumala pa. Nagkaroon na rin ito ng impeksyon sa dugo, dahilan para ma-admit na ito sa ospital. Nangihina na rin ito dahil sa sakit na kanyang nararanasan. Ang kanyang ina naman na si Nanay Telma, sinisisi ang manikurista sa kondisyon ng kanyang anak. Nang muli sila nitong magkita sa palengke, nagmatigas pa rin ito at hindi inaamin ang kanyang pagkakamali. Wala ka man lang ba talaga ang pagsisisi sa ginawa mo sa anak ko? Wala akong kasalanan kay Lucy, kaya tigilan niyo na ako. Alam mo ba na naghihirap siya ngayon sa ospital, tapos ikaw hindi mo man lang magawang makonsensya sa ginawa mo sa kanya? Hintayin mo na lang ang karma mo at talagang magdurusa ka. Ang dami mong sinasabing matanda ka,
Nakakainis ka na, ha? Tinulak ni Mila si Nanay Telma at iniwan niya itong parang walang nangyari. Lalo namang nagtanim ng galit ang matanda at desidido na itong gumawa ng mali. Ginamit na nito ang kanyang karunungan sa pangungulam upang bigyan ng parusa ang babae. Pinalakas niya ang kanyang orasyon para tiyakin na mabilis tatalab ang sumpa. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, nakaramdam ng pananakit ng sikmura at pinagpapawisan ng malamig si Mila. Sinubukan niyang baliwalain ang nararamdaman niya, ngunit lalo lang itong nanakit. Ilang sandali pa, bumangon siya upang magpahid ng langis. Kinaumagahan, hindi pa rin naibsa ng kirot at nagpasya na siyang magtungo sa health center. Sinabi sa kanya roon na baka hindi siya natunawan dahil wala naman nakitang ibang problema na dahilan ng pagsakit ng kanyang tiyan. Pagkatapos niya namang magpatingin doon, umuwi na rin siya kaagad. Subalit habang naglalakad siya papunta sa bahay, bigla na lang siyang nawala ng malay. Nagising na lamang itong nasa ospital at bumungad sa kanya ang kanyang asawa. Kumusta na ang pakiramdam mo, Mila? May masakit ba sa'yo? Nasaan ako? Nasa ospital ka ngayon. May mga taong nagdala sa'yo rito at pinapunta lang ako. Uuwi na ako. Sandali, magpahinga ka na muna rito. Tanga ka ba? Habang tumatagal ako rito, tumataas din ang bayarin ko. Umalis ka nga sa harapan ko. Wala ka talagang kwenta. Tinulak ni Mila ang asawa at pagkatapos niyang asikasuhin ang mga papel para sa discharge niya, umuwi na agad ito. Inakala ng manikurista na simpleng pananakit lang ang nararamdaman, kaya umasa itong hindi na masusundan pa. Ngunit kinabukasan, nagkaroon naman siya ng katikati sa katawan. Kasabay nun, ang pagsakit ng ibang kalamnan nito. Ang kalagayan niyang yun ay nagdulot sa kanya ng problema. Wala siyang kinita sa loob ng 2 araw. Kinapalan niya na lamang ang mukha niya upang makahingi siya ng tulong sa kaibigan niyang si Shelo. Oh, anong ginagawa mo rito? Sinabi ko, di ba, na hindi ka na makakabalik dito? Shelo, makikiusap sana ako sa iyo eh. Baka pwede mo naman akong pahiramin ng pera. Kahit 500 lang sana. Grabe, wala na talaga ako masabi sa kakapalan ng pagmumukha mo. Pagkatapos mo ako sagutin ng pabalang, hihingi ka ngayon ng tulong sa akin? Pasensya na sa ginawa ko at nasabi ko. Mainit lang talaga ang ulo ko noon. Patawarin mo na ako at pautangin. Kailangan ko lang talaga ng pera ngayon. Sorry Camila, pero tinapos ko na ang pagiging magkaibigan natin. Umalis ka na nga rito. Inaabala mo na ako sa trabaho ko. Ang sama mo naman. Nagsusorry na nga ang tao tapos ganyan ka pa. Umalis ka na rito sa salon ko at baka hindi pa kita matansya. Ang sama rin ng ugali mong bakla ka no? Malugi sana ang salon mo. Visit ka. Ikaw ang buwisit. Hindi ka lang bastos. Baliw ka pa. At least hindi ako bakla. Baklang ukluban. Abo, binibwisit mo talaga ako, ha? Nagtungo si Shelo sa banyo at kinuha ang isang balde ng tubig, saka binuhos sa kaibigan. Galit na pinagsarhan niya ito ng pinto. Samantala si Mila, pinagtitinginan ng mga tao nang naglalakad na siya pauwi sa kanilang bahay. Namamaga kasi ang mukha niya dahil sa mga malalaking pantal. Napansin naman ito ng mister niyang si Bitoy na kanina pa siya hinihintay. Ano nangyari sa mukha mo? Bakit namamagayan? Ano ba sinasabi mo? Sabi ko, bakit namamagay ang mukha mo? Hindi ko alam. Mukhang napapabayaan mo na yata ang sarili mo, Mila. Oo, dahil sa'yo. Napakabwisit mo kasi. Bakit na naman ba? Gumagawa na nga ako ng paraan para maging maayos ulit tayo eh. Ito nga nagdala na ako ng bigas at ulam. Dumiskarte ako ng pera ngayon. Ilang araw ka nang wala rito sa bahay. Hindi ka pa rin nakakahanap ng trabaho. Nagsisikap naman ako na magkaroon ng trabaho Pwede ba umalis ka na?
Lalo lang ako nangihina kapag nakikita kita. Saad ni Mila habang nakakaramdam ng pananakit ng dibdib. Nag-alala naman ang asawa niya dahil namumutla na rin siya ng mga sandaling yun. Kumuha ito ng tubig at inalalayan siya sa pag-inom. Naibsan naman ang kirot na nararamdaman niya. Ngunit habang tumatagal, nagkakaroon na siya ng mga panaginip na hindi niya maipaliwanag. Sa paglipas pa ng ilang linggo, ang bangungot na nagpapahirap sa kanya ay nagresulta ng labis na pagkabalisa. May mga malalim na marka ng kagat ng isang nilalang na walang katiyakan kung anong uri ito. Samantala, kahit na pinagsusungitan niya ang mister, patuloy pa rin siya nitong inaasikaso. Subalit kalaunan, nanghina na siya at nakatulala na lamang sa malayo. Sinubukan ni Bitoy na maghanap ng albularyo at sa paghahagilap nito, nakasalubong niya ang baklang kaibigan ng kanyang misis. Uy, Bitoy, kumusta na ang asawa mo? Totoo bang bali-balita na para na daw siyang nababaliw? Walang katotohanan yan. May karamdaman lang si Mila, kaya madalas siyang nagwawala. Ano ba kasi nangyari sa kanya? Saka, napatingin mo na ba siya sa doktor? Wala pa akong budget para ipa-check up siya eh. Ito nga at naghahanap na muna ako ng albularyo na titingin sa kanya. Eh bakit kayo aasa sa manggagamot na ganyan? Dapat doktor ang tumitingin sa kanya. Gusto ko siyang makita ngayon para tignan ang lagay niya. O sige, sinama ni Bitoy ang baklang kaibigan ng asawa sa kanilang tahanan. Pagkarating nila roon, naabutan nila na nagwawala na naman si Mila sa labas ng bahay. Mabilis naman nila itong pinasok sa loob. Lumapit dito si Shelo at kinausap ang kaibigan. Mila, ano ba nangyayari sa'yo? Alam ko meron tayong hindi pagkakaunawaan, pero nag-aalala pa rin ako sa kalagayan mo. Shelo, may gustong malaki sa akin. Palagi niya akong binubulungan. Tingnan mo itong mga kagat sa kamay ko. Siya ang may gawa nito sa akin. Ay, sino siya? At bakit ka naman niya sinasaktan? Hindi ko alam. Shelo, tulungan mo naman ako. Oo, sige. Ipapatingin kita sa doktor ngayon din. Walang oras na pinalagpas si Shelo at dinala niya ang kaibigan sa pagamutan upang masuri na ito. Ngunit bigo sila na malaman ang kondisyon niya. Subalit sinabi naman ng doktor na pag-aaralan nila ang kalagayan ni Mila. 1 buwan pa ang nakalipas, ang karamdaman niya ay mas lumala pa. Naubos na ang buhok niya at humina na rin ang pandinig. Samantala, sinubukan naman ng kababata na ipatingin na siya sa albularyo. Napilitan na lamang siya dahil wala na silang ibang malapitan. Nang matingnan ng manggagamot ang manikurista, sinabi sa kanila na may taong nangulam dito. Ang kaso, hindi natukoy kung sino ang taong nagbigay ng sumpa. Sino naman ang gagawa nito sa kanya? Wala akong maisip na maaaring manakit sa asawa ko. Sa pagiging bastos ni Mila, nakakatiyak ako na may isang taong nagtanim sa kanya ng galit. Pero sino naman kaya? Susubukan kong makausap ang asawa ko. Paano naman? Tingnan mo nga ang kalagayan niya. Nakatulala na lang at hindi nagsasalita. Susubukan ko pa rin. Lumapit si Bitoy sa kanyang misis at hinawakan ang kamay nito. Umaasa siyang makakausap niya pa ito. Kailangan nilang malaman kung sino nga ba ang taong may gawa ng karamdaman ni Mila. At sa pagkakataon na yun, nagawa na nitong makapagsalita. Nabanggit niya ang pangalan ni Lucy at paulit-ulit itong binibigkas habang nakatingin sa malayo. Agara namang kumilos ang kaibigan at mister nito. Nagtungo sila sa babaeng nakaalita ng manikurista. Nalaman nilang kasalukuyang naka-admit ito sa ospital. Pinuntahan nila ito roon para pakiusapan na itigil na ang pangungulam. Anong ginagawa niyo rito? Lucy,
Narito kami para makiusap sa'yo. Naitigil mo na ang pangungulam sa asawa ko. Ano bang sinasabi mo? Wala akong alam sa nangyayari sa kanya. Pero pangalan mong binabanggit niya eh. Oo, nagkaroon nga kami ng pagtatalo. Pero hindi ko naman magagawang manakit ng kapwa ko. Kung hindi man ikaw ang may gawa ng pangungulam sa kaibigan ko, sino naman kaya? Aba malay ko, nagsasayang lang kayo ng oras sa akin. Hanapin niyo kung sino talaga ang may gawa nun sa kanya. Mariin na pagkakasabi ni Lucy at dumating ang nanay niyang si Nanay Telma. Nakatingin ito ng masama kay Bitoy at Cielo. Hindi nagustuhan ng matanda ang pagpunta ng mga ito sa anak para paratangan, kaya pinaalis niya ang mga ito. Hindi niyo na nga inisip ang kalagayan ng anak ko. Tapos pagbibintangan niyo pa siya sa bagay na hindi niya ginawa. Pasensya na ho kayo, pero kasi pangalan niya ang binibigkas ng asawa ko eh. Yan lang ba ang basihan niyo para paratangan siya? Para sabihin ko sa inyo, si Mila ang may kasalanan sa anak ko. Kung hindi dahil sa kanya, wala rito ngayon si Lucy. Kung ano naman ang nangyayari sa babaeng yon, nararapat lang sa kanya ang karamdaman niya. Alam namin na masama ang ugali ni Mila, pero sobra naman yata ang ginawa sa kanya. Hindi naman maitatama ang mali ng isa pang pagkakamali. Wala kaming pakialam sa kanya, kaya umalis na kayo rito. Alis na ho kami. Pasensya na po talaga. Tahimik na umalis sina Bitoy at Cielo sa harapan ng mag-ina. Samantala si Lucy, nagkaroon ng pagdududa sa kanyang nanay. Alam niya kasing may kakayahan ito na mangkulam. Habang inaasikaso nito ang kanyang pagkain, lakas loob niya itong tinanong. Inay, magsabi nga kayo sa akin ng totoo. May kinalaman ba kayo sa nangyayari kay Mila? Bakit mo naman yan naitanong? Dahil kung kayo may gawa nun sa kanya, hindi ko matatanggap yun. Kasalanan ng pananakit sa kapwa. Bakit ba mabait ka pa rin? Siya ang dahilan kung bakit ka nahihirapan dito. Oo, ako nga ang may gawa nun sa kanya. Kinulam ko siya sa pamamagitan ng pagbulong sa hangin. Nararapat lang sa kanya ang binigay kong parusa. Pero inay, hindi tama ang ginawa niyo. Hindi tayo mawawala ng problema kapag patuloy kayong gagawa ng kasalanan. Tumigil na kayo, nakikiusap ako. Hindi ko aalisin ang sumpa sa kanya hanggang mamatay siya. Inay naman, gusto niyo ba na buhay ko maging kabayaran sa kasalanang ginawa niyo? Hindi mangyayari yun, kaya tumigil ka na. Hayaan mo na ako sa ginagawa ko. Hindi nagawang pigilan ni Lucy ang ina at ipinagpatuloy pa rin ito ang pangungulam. Si Mila naman patuloy na naghirap sa kanyang kalagayan. Nadagdagan pa ang sakit na nararamdaman niya. Kumikirot na ang mga tuhod at nagkaroon ng matinding panunuyo sa lalamunan. Nang dahil doon, nais na lamang nitong bawian siya ng buhay. Gusto ko nang mamatay. Mila, huwag ka namang ganyan. Huwag mong sabihin yan. May mga anak tayo naghihintay sa paggaling mo. Bubuti ka pa, kaya huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag kayong mag-alala dahil lalapit tayo sa isa pang albularyo. May nakapagsabi sa akin na magaling daw ang manggagamot na yon. Sana mapagaling niya na ang asawa ko. Naawa na ako sa kanya eh. Bumuho sa mga luha ni Bitoy sa harapan ng kanyang misis. Labis na itong nasasaktan sa nangyayari rito. Nang magtungo naman sila sa isa pang albularyo, tinukoy nito ang taong may kagagawa ng sumpa sa pamamagitan nyo ng pagtunaw ng tawa sa kutsara. Nagbanggit ang manggagamot ng pangalan ng pinaghihinalaan nilang gumawa ng pananakit sa manikurista. Nang mabigkas ang pangalan ng ina ni Lucy, pumutok ng malakas ang tinutunaw na tawas. Nang dahil doon,
Nalaman nila na ang matanda ang nagbigay ng karamdaman kay Mila. Sa pagkakataon na yun, wala nang inaksayang oras si Cielo at ang asawa ng kaibigan. Muli silang nagtungo sa ospital para makausap ang babaeng mangkukulam. Ngunit wala ito roon, kaya pinuntahan ito ng dalawa sa mismong bahay. Natigil naman sila sa paglalakad nang makasalubong nila ito sa daan. Hoy, matandang mangkukulam! Bakit yun nagawa ang bagay na yun sa kaibigan ko? Ano bang sinasabi mong bakla ka? Tumabi nga kayo sa daraanan ko. Ang tanda nyo na pero gumagawa pa rin kayo ng mali. Bawiin nyo na ang sumpa sa kaibigan ko kung ayaw nyong karmahin kayo. Nanay Telma, nakikiusap ako. Alisin niyo na ang karamdaman ng asawa ko. Nagmamakaawa ako sa inyo. Ang kasamaan ng ugali ng asawa mo ay sukdulan na. Kung ano man ang nangyayari sa kanya, kagagawan niya rin yun. Ano man ang maling nagawa ng kaibigan ko, hindi pa rin tama na ilagay sa kamay niyong paghatol sa kanya. Nakagawa rin siya ng kasalanan sa akin eh. Pero ipinagpasa Diyos ko na lang po yun. Magkaiba tayo. Kapag sukdulan na ang kasamaan ng tao, nararapat lang na parusahan. Hindi ako nagsisisi sa ginawa ko sa kanya. Sa totoo lang, mas masama kayo kaysa sa kaibigan ko. Sa oras na hindi niyo bawiin ang sumpa sa kanya, titiyakin ko na maghihirap din kayo. Kahit anong sabihin niyo, hindi ko gagawin ang inuutos ninyo. Titiyakin ko rin na mamamatay si Mila. Pinanindigan ni Nanay Telma ang kanyang masamang ginawa kay Mila. Sagad ang galit nito sa manikurista, kaya hahayaan niyang magdusa ito hanggang bawian ng buhay. Tinutuon naman ni Cielo ang banta niya sa matanda para lamang wakasan ang masamang gawain nito. Naghanap din ito ng mangkukulam na kayang tapatan ang karunungan ng ina ni Lucy. Nagdaan pa ang 1 buwan. Naranasan din ito ang hirap na tinatamasa ng babaeng pinatawan niya ng sumpa. Inay, mukhang matagal na yata yung ubo niyo ha. Nagpatingin na ba kayo sa doktor? Tapos ko na yang gawin at wala namang nakitang problema sa akin. Kaya wag mo kong intindihin. Nga pala, ang sabi ng doktor, pwede ka na daw lumabas sa linggo. Mabuti naman kung ganon. Pero talaga bang ayos lang kayo? Oo naman. Malamig kasi ang panahon, kaya hindi mawala-wala ang ubo ko. Pinakita ni Nanay Telma sa anak na maayos ang lagay niya, ngunit hindi nito maitago. Batid niya na may kumukulam din sa kanya. Hindi niya gusto na mag-alala pa si Lucy sa tunay niyang kalagayan. Kaya nang tuluyang matalo ang kanyang karunungan, binawian siya ng buhay. Si Mila naman, patuloy na ginagamot ng albularyo na kinuha ng kaibigan. Nagtulungan si Cielo at ang asawa niya para gumaling siya. Hindi nagtagal, unti-unti na itong gumaling at nakaramdam ng kaginhawahan. Cielo, maraming salamat sa ginawa mong tulong sa akin. Kahit na nakagawa ko ng kasalanan sa iyo, hindi mo pa rin ako pinabayaan. Ano ka ba? Alam mo namang hindi kita kayang pabayaan, di ba? Saka, tinulungan din naman ako ng asawa mo. Siya talaga ang dapat mong pasalamatan. Hangad ko na sana maayos mo na ang pamilya niyo. Maraming salamat. Mila, sana hayaan mo kong punuan ng mga pagkukulang ko sa inyo ng mga anak natin. Patawarin mo ako, Bitoy, sa mga masasakit na salitang nasabi ko sa iyo. Pangako, magbabago na rin ako. Bumuhos ang mga luha ni Mila ng sandaling yun at naging masaya na rin ang kanilang pamilya. Hindi naman niya inaasahan na hihingi ng tawad sa kanya si Lucy dahil sa ginawa ng ina nito sa kanya. Mila, mabuti naman naging maayos na ang lagay mo. Nga pala, naparito ko para
ihingi ng kapatawaran ng ginawa ng nanay ko sa'yo. Pasensya ka na kung umabot sa ganun. Ako nga ang dapat na humingi ng kapatawaran sa'yo. Nauunawaan ko si Nanay Telma. Nagawa niya ako saktan dahil sa pananakit na ginawa ko sa'yo. Matagal na kitang pinatawad sa nagawa mo sa akin. Masaya ako dahil maayos ka na ulit. Maraming salamat. Sa susunod, libre na ang pagmamanicure ko sa'yo. Nako, wag na. Sayang din ang kikitain mo. Basta okay na tayo ah. Wala nang away at gulo sa pagitan natin. Oo naman. Sa pagkakaroon ng kapatawaran ni Mila at Lucy, nagkaroon na ng katahimikan sa bawat isa. Muli namang kinuha ang manikurista ng kanyang kaibigan sa salon nito. Pinagbuti niya na ang trabaho at maayos na rin ang pakikitungo niya sa mga customer. Walang naidudulot na maganda sa atin ang paggawa ng mali. Kaya palaging tandaan, ang paggawa ng mabuting bagay sa ating kapwa ay magre-resulta ng respeto, tiwala at tunay na kasiyahan sa puso. Wakas!